Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nagmumura at gumagamit ng panakot ang mga kandidato na administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas sa pangampanya. Muli ring giniit ng Pangulo ang bloodless campaign sa pagresolba ng krimen at iligal na droga. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Metro Manila naman ang pinuntirya ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon. Pero bago ibida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12 pambatong senador ng administrasyon sa Pasay City, hirit ng Pangulo. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kamakailan lamang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang proclamation rally na kailangan patayin ang 15 senador para mabakante ang mga posisyon at makapasok ang kanyang mga iniendorso. Nagsampa na ng reklamo ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa dating Pangulo. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang ugali, husay at subok na kakayanan ng mga tumatakbong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, kasalukuyang senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid, dating Senador Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abigail Binay at dating DILG Secretary Benhur Abalos. Muling binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pagtulak sa bloodless campaign sa pagresolba ng mga problema. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Titindigan ng Administrasyong Marcos ang karapatan sa West Philippine Sea. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Mariinding isusulong sa Bagong Pilipinas ang kapayapaan at pagpapalago sa ekonomiya. Malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.